Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bispiras na noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig. At sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Pagsapit ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo niya si Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan. At alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, "Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos." Muling nagsalita si Pedro, "Hinding-hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin." Dahil dito'y sinabi ni Simon Pedro, "Kung gayon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking kamay at ulo." Sumagot si Jesus, "Ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buong katawan niya. At kayo malinis na, subalit hindi lahat kayo." Dahil alam na ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan niya. Sinabi niya sa kanila, "Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag niyo akong Guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ganun nga ako. Kung ako ngang Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay service. May isang tanong na madalas nating iwasan, pero napakahalaga. Handa ba akong maglingkod kahit walang nakakakita? Kahit walang kapalit? Kahit ako ang magpapakumbaba? Madaling magmahal kapag komportable. Madaling tumulong kapag may kapalit. Madaling magbigay kapag sobra ang meron tayo. Pero paano kung ang paglilingkod ay nangangahulugan ng pagbaba, ng pagyuko, ng paghuhugas ng paa ng iba, lalo na ng mga taong minsan ay nakasakit sa atin? Sa Ebanghelyo, sa gitna ng huling hapunan, ginawa ni Jesus ang isang bagay na hindi inaasahan. Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad, isang guro, isang Panginoon, isang hari, lumuhod at naglingkod. At dito binubuksan niya sa atin ang tunay na kahulugan ng salitang paglilingkod. Mga kapatid, ang paglilingkod sa mata ng mundo ay madalas nakatali sa posisyon, sa kapangyarihan at sa pagkilala. Pero sa ginawa ni Jesus, binaligtad niya ang lahat. Ipinakita niya na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasa itaas, kundi nasa kakayahang bumaba. Sa kultura ng mga Hudyo noon, ang paghuhugas ng paa ay gawain ng alipin. Ito'y maruming trabaho, mababang gawain, walang karangalan. Ngunit si Jesus mismo ang gumawa nito. Hindi lamang niya itinuro ang paglilingkod, isinabuhay niya ito. At hindi niya pinili kung sino lang ang paglilingkuran niya.
Hinugasan niya ang paa ng lahat kasama si Pedro na magtatatwa sa kanya at kasama si Judas na magtataksil sa kanya. Ibig sabihin, ang paglilingkod ni Jesus ay hindi nakadepende sa kabutihan ng tao, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Ganito rin ang paanyaya sa atin. Ang paglilingkod ay hindi lamang ginagawa kapag karapat-dapat ang paglilingkuran. Ito'y ginagawa dahil tayo ay tinawag magmahal. Ngunit bakit mahalaga ito sa Huwebes Santo? Sapagkat ang paghuhugas ng paa ay konektado sa Eukaristiya. Sa huling hapunan, ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili sa anyo ng tinapay at alak. At sa paghuhugas ng paa, ipinakita niya kung paano natin dapat isabuhay ang tinatanggap natin. Hindi sapat na tumanggap ng katawan ni Kristo. Kailangan nating maging katawan ni Kristo para sa iba. Ibig sabihin, ang tunay na pakikibahagi sa Eukaristiya ay hindi nagtatapos sa simbahan. Ito'y nagpapatuloy sa ating paraan ng pakikitungo sa kapwa, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa mga taong mahirap mahalin. Ngunit, narito ang isang malalim na katotohanan. Hindi mo kayang maglingkod ng totoo kung hindi ka muna marunong magpahintulot na paglingkuran ka ng Diyos. Nang si Pedro ay ayaw magpahugas ng paa, sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang bahagi sa akin. Ibig sabihin, bago tayo maging tagapaglingkod, kailangan muna nating tanggapin na tayo ay pinaglilingkuran ni Kristo. Sa kanyang awa, sa kanyang pagpapatawad, sa kanyang pagmamahal. Minsan kasi, gusto nating maging malakas. Gusto nating tayo ang nagbibigay. Pero ang totoo, lahat tayo ay nangangailangan din ng paglilinis, ng paghilom, ng pag-ibig ng Diyos. At kapag naranasan natin ito, kapag hinayaan nating hugasan ni Jesus ang ating puso, doon pa lang tayo magiging tunay na tagapaglingkod. Kaya ang paglilingkod ay hindi lang aksyon. Ito ay bunga ng isang pusong hinugasan ng pagmamahal ng Diyos. Ngayong Huwebes Santo, hindi lang tayo inaanyayahang magnilay. Inaanyayahan tayong kumilos. Sino ang paa na kailangan mong hugasan sa iyong buhay? Sino ang taong kailangan mong paglingkuran kahit mahirap, kahit masakit, kahit hindi ka pinapansin? Maaring ito ay isang miyembro ng pamilya na matagal mo nang hindi kinakausap. Isang taong nakasakit sa iyo. Isang kapatid na nangangailangan ng oras, ng pakikinig, ng pag-unawa. Simulan mo sa maliit. Isang simpleng gawa ng kababaang loob. Isang tahimik na paglilingkod. Isang pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Dahil sa bawat pagkakataon na ikaw ay naglilingkod, ikaw ay nagiging larawan ni Kristo. Mga kapatid, sino sa ating buhay ang tinatawag tayong paglingkuran ngayon? At ano yung humahadlang sa atin upang gawin ito ng buong puso? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw na nagpakumbaba at naglingkod hanggang sa dulo, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Hugasan mo ang aming puso sa aming kayabangan, galit at pagkamakasarili. Bigyan mo kami ng pusong handang maglingkod, kahit walang kapalit, kahit mahirap, kahit masakit. Gawin mo kaming instrumento ng iyong kababaang loob at pagmamahal. Amen.
Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.